Nakakalungkot na balita mga kababayan. Kung inyong matandaan, si Jane Rose, ang isang OFW sa Hong Kong na nag-viral noong last January 2024 ay pumanaw na nitong nakaraang araw. Kinumpirma ito mismo ni Ayon Rock Jeremias, ang isa sa mga loyalista sa Hong Kong na siyang tumutulong noon kay Jane Rose sa pamamagitan ng kanyang Facebook page na nawagan ito sa publiko ng tulong para makalikom ng pera pamasahe pauwi sa Pilipinas at pangbili ng gamot para kay Jane Rose. Nakita ko po yung kalagayan ni Jane Rose na butot balat na lang po siya at naglock na po yung kanyang yung kanya pong bibig. Matatandaan na nagkaroon lamang ng simpleng singaw sa dila si Jane Rose na ang buong akala nito na kusang mawawala. Pero nang magpa-check up siya sa espesyalista, napag-alaman niya na meron na pala siyang cancer sa dila na tinatawag na squamous cell carcinoma cancer na kailangan umanong tanggalin, kaya sumailalim si Jane Rose sa matinding operasyon. Binuksan ang kanyang liig, pinutol ang kanyang dila at pinalitan ito ng laman na galing sa kanyang hita. Binuksan po yung ang haba mula rito hanggang dito. Isulat nilagay sa dila ko, pinalit. Ngunit sa kasamaan palad, ang operasyon ni Jane Rose ay hindi naging successful dahil napag-alaman nito mula sa kanyang doktor na lalo daw lumala ang kalagayan ni Jane Rose dahil kumakalat na daw sa iba't ibang parte ng katawan ni Jane Rose ang mga bukol. Nasabi rin daw ng doktor na may tumubo na rin daw na bukol sa baga ni Jane Rose at wala na umanong lunas. Kaya binigyan ito ng ultimatum ng kanyang doktor at pinauwi ito sa Pilipinas para makasama pa nito ang kanyang pamilya, lalo na ang dalawa niyang mga anak. Doktor kasi ang nagsabi, uwi na lang daw siya sa pamilya niya para makita pa niya sila. Kasi ibig sabihin nagbigay na ng ultimatum ang doktor. Okay? Sa tulong ni Ayon Rock Jeremias sa panawagan nito sa publiko gamit ang kanyang Facebook page, marami sa mga Pilipino abroad, lalo na sa mga overseas Filipino workers, ang nagbigay ng pera para kay Jane Rose para makauwi ito sa Pilipinas para makita at makasama pa nito ang mga anak. Ngunit makalipas lamang ang ilang buwan nitong May 31, nabalitaan ni Ayon Rock Jeremias na pumanaw na si Jane Rose. Ani sa post nito, "Rest in peace Hong Kong OFW Jane Rose. You are now in the hand of Almighty God." Ang buong OFW sa Hong Kong ay nakikiramay sa inyong pamilya. Nakita ko po na si Jane Rose po ay hindi ko na maintindihan dahil para na po siyang butot balat na lang po siya at nanlalalim na po ng husto yung kanyang mata. Naka-oxygen po siya sa kanilang bahay. Jane Rose po ay tinubuan po ng singaw sa ilalim ng dila hanggang po sa lumaki, hanggang po sa nagka-cancer na at kumalat na po yung cancer. Pinutol po yung dila po ni Jane Rose, nilaplap yung kanyang hita at yung laman po ng kanyang hita, yun po yung ipinalit. Ani dito kay Ayon Rock Jeremias, yung laman po daw na nakuha sa hita ni Jane Rose, yun po daw ang ipinalit sa dila ni Jane Rose. Pinutol ang dila nito kaya makikita sa unang video na hirap si kabayan magsalita. Di na siya halos makabigas ng tama dahil ang dila niya ay nag-iba na. Hindi po nagtagumpay, kaya po noong time po na nag-report sa atin yung kamag-anak niya, pumunta po tayo sa Queen Mary, kinausap po natin yung mga attending physician po niya doon, kinumusta po natin kung anong lagay po ni Jane Rose, at ang sabi nga po ng attending physician po niya na she better go home and stay with the family. Yung remaining days niya, remaining month niya, araw niya ay mailaan muna niya sa kanyang pamilya. Kahit papaano, nakasama at nasilayan pa ni Jane Rose ang kanyang pamilya sa huling sandali ng kanyang buhay. Nakauwi pa siya sa Pilipinas ng malakas. Nayakapan niya ang mga mahal niya sa buhay, lalo na ang kanyang mga anak, na dahilan kung bakit siya ng ibang bansa para sana mabigyan sila ng magandang buhay. Praise God. Nakasama pa po niya yung kanyang mga anak. Dalawa po ang anak po ni Jane Rose, isa rin pong single parent si Jane Rose. And hindi ko po alam bakit hindi po ako mapakali kahapon. Tapos sabi ko ganun, bakit yung isip ko po, siya po yung laman ng aking isip, si Jane Rose. So tinawagan ko po yung kapatid niya na si John at nag-video call po kami. Grabe po yung iyak ko. As in talagang tulo po ng tulo yung luha ko po kasi nakita ko po yung kalagayan ni Jane Rose na butot balat na lang po siya at nag-lock na po yung kanyang
yung kanya pong bibig naglock na. Kasi siyempre nga po, maaring tama rin po yung sabi po ng isang doktor na ang ating dila ay wala pong katulad na tissue at hindi po ito napapalitan ng anuman pong o samang laman mula po sa ating katawan dahil nag-iisa lang po ang dila, wala hong katulad po nito. So naglock na po yung kanya pong bibig. At nakita ko po na si Jane Rose po ay hindi ko na maintindihan dahil para na po siyang butot balat na lang po siya. At nanlalalim na po ng husto yung kanyang mata. Naka-oxygen po siya sa kanilang bahay. At nung po siya, sabi kong ganun doon sa kapatid, pakitapat mo yung telepono sa kanyang tainga. Pinag-pray over ko po si Jane Rose at pinasurrender natin muli, pinatanggap. At ang sabi ko sa Panginoon, itinatagubilin ko po sa inyo ang kanyang espiritu at kaluluwa. So yun po yung na hindi ko po alam na last night po ay yun pala yung hudyat na pumanaw na po si Jane Rose. So nagpapasalamat po ako sa Lord. Bago po niya kinuha si Jane Rose, nag-iwan po ito ng magandang alaala po sa pamilya niya. At salamat sa kanyang kapatid na talaga nag-alaga po sa kanya ng husto na itong si John. At yung pong kanyang buhay, naisuko po niya yung buhay niya sa Panginoon, and I believe na sa feeling na po siya ng Lord. Kaya mag-ingat po kayo palagi mga kababayan. Kung may nararamdaman kayong kakaiba, magpa-check up kaagad kayo. At ang payo ni Ayon Rock Your Mice, magpa-second or third opinion kayo. Huwag kaagad maniwala, lalo na pagdating dito sa dila. Ani dito, ang cancer daw na itong tinatawag na squamous cell carcinoma cancer, ay nakukuha daw ito sa init ng araw. Nakukuha po itong cancer na ito mula po sa matinding sikat po ng araw. Kaya yung mga gusto pong magpaitim, wag po wag po yung lagpas ng alas 12 po pagka gusto niyo magpaitim. O magsunbathing po. Kailangan alas 7, alas 8 na yun po yung tamang vitamin D. Hanggang dito na lamang po mga kababayan, mag-ingat po kayo palagi at ingatan niyo po ang inyong katawan. Huwag niyo pong baliwalain ang sakit na nararamdaman ninyo. Magpa-check up kaagad kayo para maagapan kaagad ang sakit habang maaga pa.